Iginit ng Department of Justice na walang karapatan ang mag-asawang Diskaya na diktahan ang kagawaran para gawin silang state witness kapalit ng kanilang pakipagtulungan sa gobyerno na may kaugnayan po ito sa nabulgar na manumalyang project sa flood control. Nilinaw ng DOJ na kahit hindi sila maging state witness, pasok pa rin naman sila sa Witness Protection Program ng kagawaran pero hindi ito katumbas ng immunity nila sa mga kaso. At sa kabilang dako naman, ibinasura ng Pasay City RTC ang hirit nilang habeas corpus nitong kontraktor na si Curly Diskaya para sana makalaya mula sa pagkakadede o detine dyan ho sa kustodiya ng Senado. Kunin natin ang report mula kay Madeline Villar Moratillo. Hindi umano pwedeng diktahan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya ang Department of Justice sa hiling nito na maging state witness sa mga kaso patungkol sa anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Itong iginiit ni Prosecutor General Richard Anthony Fadilyon kasunod ng pahayag ng kampo ng mga Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they're in a position to demand anything at this time. They're applying for supposedly witness protection coverage, and we have our procedures to determine whether or not they will be qualified or not. Ang DOJ anya ang magdedetermina kung pasok sila bilang state witness. Kapag nag-i-evaluate ka kasi, hindi pwede yung sabihin mo na kaliwaan tayo. Paano nyo nalaman itong transaction nito? Anong involvement ninyo? Sabi ni Fadulyon, hanggang ngayon wala pa rin namang tell-all sa kanila ang mag-asawang Diskaya. Sa DOJ naman, walaan niyang pasabi ang mga ito na hindi na makikipagtulungan sa kanila. Nilinaw rin ng opisyal na mananatili pa ring protected witness sa ilalim ng Witness Protection Program ang mga ito. Protection is there because remember the protection was provided to them as a consequence of the ongoing legislative inquiry sa Senate and sa House. May panganib daw sa buhay nila, so kailangan bigyan mo ng proteksyon dahil sa kung ano't ano man ang mangyari dyan sa mga tao niya, pananagutan pa rin ang pamahalaan yan eh. Pero ang proteksyon na ito, hindi anya katumbas ng immunity sa mga kaso. Samantala, ibinasura naman ng Pasay City Regional Trial Court ang hiling na habeas corpus ni Curly Diskaya para sana magkalaya mula sa pagkakadetine sa Senado. Sabi ng korte, wala umanong sapat na ebidensya para patunayan na nagkaroon ng grave abuse of discretion nang ilagay ito sa kustodiya ng Senado. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.